Alright, welcome back to my channel mga guys. And meron tayong breaking news. Pastor Kibuloy, no, sumurrender sa sundalo, hindi sa polis. Pahiya-pahiya tuloy itong langhiyang Tore, no? Grabe kasi nungaling itong ninayupak na ito. Ngayon, Tore, aharapin mo ngayon, ang sangkatutak na kaso. Langhiya ka, Ang kapal ng mukha mo sa Senado, 100% ka na sigurado andyan si Kibuloy. May bunker pa, lahat-lahat, simula't simula, palpak pala mga guys. Yung intelligence niya, wala, zero talaga. Nakakahiyang general ka, Tore. Ngayon, so palpak ka ngayon sa AFP. Hindi si Kibuloy sumurrender sa'yo dahil sobrang kapal nyo, pareho kayo ng presidente mo. Itong presidente mong ignorante, walang alam sa nangyayari. Baliktad yung mga sinasabi, baliktad yung nangyayari. Di ba mga guys? Klarong-klaro itong administrasyon. Itong tao niya si Tore, nasupalpal ngayon sa mga tao. Langya ka. Ang dami mo pang presentation sa Senado, hinayupak ka. Mali pala lahat yun. Palpak, sayang lang ang pera ng taong bayan dyan sa intelligence mo. Oy, Tore, langya ka. O ngayon, supalpal ka na. Di ba mga guys? Wala si Kibuloy sa KOGC. Walang bunker. Walang bunker. Galing sa bundok si Kibuloy at sumurrender sa ISAP. Doon sa sundalo. Hindi kay Tore. Yan. Payang-paya itong Diwata mga guys. Hindi na nyo alam. Wala na siyang control. Wala na siyang alam about sa pag-surrender ni Kibuloy. O, di ba? Yung nagsayang-sayang lang kayo ng panahon, sayang-sayang ng oras, kinawawa mo pa ang mga pulis. Oo, daming pulis na kawawa. Halos walang ligo ng mga yan. Oo, kaninang hapon, grabe ang showdown dyan sa KOGC. Makikita ninyo, ang pulis, grabe ang sobrang dami. Kasi ang command ni Tore, papalisin niya lahat ng mga tao sa KOGC daw. Para daw, wala daw sagabal sa paghanap niya kay Kibuloy dahil sigurado siya. Ang putang ina. Wala pala, palpak pala. Uy, Tore. Gumising ka na. Ayan. Papahiya ka na ngayon tuloy. Makita-kita natin ang saya. Congratulations sa inyo dyan sa KOGC. Kay Pastor. Tamang-tama po yung ginawa mo, Pastor. It is a sign of sacrifice. Hindi pwedeng ipaharas na lang ninyo ang mga tao sa KOGC. Dapat mag-sacrifice din po kayo. Okay lang po na nag-surrender kayo. Tama lang po yan para ma-stop na po itong pamumulitika nitong Marcos administration. Alright, tunghayan natin to si PBO mga guys. Dito ako nag-react kasi masaya. Maganda mga chow tong si PBO. Yan, PBO, biradahan mo na yan si Tore. Let's go! Po si Kibuloy mga kababayan, pero mukhang malungkot ang beshi nyo. Mukhang natalo po sa loto. Ito si General Diwata mga kababayan dahil hindi siya ang nakahuli. Ngayon pala mga kababayan, etong si Kibuloy ay kusa pong sumuko. At hindi po sa KOJC kinumpirma po yan mismo mga kababayan ng abogadong si Atty. Tolentino na etong si Kibuloy mga kababayan ay kusang sumuko sa AFP. Sabi nitong si Atty. Mark Tolentino mga kababayan, it was confirmed na walang bunker sa KOJC. Gaya ng sinasabi nitong si Tore. Si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAF. Intelligence Force po yan ng AFP mga kababayan, yung ISAF. At kinumpirma din ito ng iba't ibang mga pahayagan mga kababayan, katulad nitong na Mindanao Times, Sunstar Davao, at iba't iba pang mga pahayagan local Dahil iba po ang binabalita sa mga mainstream media mga kababayan na nahuli daw sa loob ng KOJC, which is not true. Hindi totoo, o baka pinapalabas lang nila. Kinumpirma din ito ni Tore mga kababayan dahil hindi niya alam ang mga pangyayari. Kung doon nahuli sa KOJC mga kababayan, malamang siya na ang unang napakita dyan sa media. Sabi dito sa Mindanao Times, Sunstar Davao at iba't iba pang mga local news sa Davao mga kababayan na Pastor Apollo C. Kibuloy surrendered to Major General Edmondo Peralta, Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ngayong araw na ito mga kababayan,
Sa Davao po nag-surrender si Kibuloy mga kababayan at ngayon daw idinala na si Pastor Apollo si Kibuloy sa headquarters sa Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Kaya po pala dito sa picture mga kababayan, kung makikita nyo, is nangitim. Nangitim po si Pastor Apollo si Kibuloy mga kababayan. Kung nasa bunker yan mga kababayan, dapat mukhang zombie na sa puti dahil walang ilaw, walang sunlight yan sa bunker Nangitim. At good move po ang pagsuko na ito ni Kibuloy mga kababayan dahil napakita niya kung gaano karahas itong mga demonyo mga kababayan senatore na kahit walang basihan ay nanghaharas. Parang hino-hostage ang KOJC mga kababayan kahit wala naman siya doon. At sigurado mga kababayan, patong-patong na kaso ang kahaharapin nitong si Diwata mga kababayan. Dahil hindi pala totoo mga kababayan na nandun si Kibuloy sa bunker sa ilalim sa lupa. Wala. Pakinggan niyo itong pahayag niya ha. Ang mga details na hindi ko talaga alam. Hindi alam. Dahil hindi siya nakahuli Okay, so pakin na lang at malungkot mga kababayan. Sad voice. hindi ko talaga alam ang mga details na yan. Hindi ko talaga alam. Dahil sa isa po na surrender mga kababayan ay galing sa bundok, sabi ng attorney mga kababayan. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. Sa Davao na bundok ha. Tapos idinaan doon sa mga kababayan sa airport malapit sa KOJC. Yan ang pinick up ng media mga kababayan na nakita daw doon si maraming tao dinala sa military plane C-160 ay basta military plane. Pero sumuko po sa AFP mga kababayan. Yan, shout out po sa AFP. Yan, sa mga sundalo, saludong-saludo po kami sa inyo. Talagang hindi kayo bias, hindi kayo nagpapagamit. And keep it up mga sundalo, no? Saludo po kami sa ginawa ninyo, lalo na kay General Browner. Yan, nagkita kami minsan ni General Browner yan doon sa Marawi. Nung time ng Marawi, ito papakita ko sa inyo yung pictures namin. Yan, mabait to si General Browner talaga. May tiwala talaga ako sa AFP. Kaya shout out sa inyo mga sundalo. Yes, approve kayo ng Taong Bayan. Palakpakan tayo dyan mga guys. Alright, let's continue. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil Talagang dito sa Davao, sa kabundukan, pero hindi po sa pinasundo KOJC. ng aeroplano. So, Statement ni Mr. Nicolas Torre. Kawawang Torre mga kababayan. Patong-patong na kaso dahil sabi niya 100% andyan sa KOJC si Kibuloy. Hindi siya ang nakahuli. Sumuko sa AFP mga kababayan. Kasi tinanong siya kanina ng media. Ano? At for your information mga kababayan ha, masaya po ang aura ng mga taga-KOJC. Tuwang-tuwa po sila mga kababayan. Dahil kahit alam nilang sumuko si Pastor Apollo si Kibuloy, ay napatunayan nilang wala si Kibuloy dyan sa KOJC. Ang ginagawa nila itong senatore doon sa KOJC at talagang harassment. See? Regardless sa po yan na kung sumuko at nahuli si Kibuloy mga kababayan, ang importante dito, nakita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kahudas ang mga taong ito na kahit wala doon si Kibuloy mga kababayan sa KOJC, doon ang kanilang hinaras. Ang reaction niya dito sa balita. Malungkot. Eto sabi niya, wala po akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli o sumurrender si Mr. Kibuloy. Dahil kung siya ang nakahuli mga kababayan, sa tingin nyo, hindi magpa-picture yan? Hindi magpa-press con yan? Ang daldal yan Sobrang addict sa camera niyan mga kababayan. Ngayon, malungkot dahil hindi siya nakahuli. Pero this guy, My gosh. pag-uusapan yung Intel, zero. Zero. Deal. Bagsak si Torre mga kababayan. Secondly, In both sense. matagal na nating sinasabi sa kanya. Parang ang ginagawa lang ni Torre mga kababayan ba? Parang hinostage ang mga kay UJC, no? Parang kriminal ba na, sige, papatayin ko ito kung ayaw mong sumuko. Ganyan. Parang lang ha, parang. Ganun ang nangyari mga kababayan. Kaya itong si Kibuloy, kahit may sumuko siya mga kababayan, is para siyang nakatabla. Nakita ng sambayan ng Pilipino mga kababayan na
ganito karahas itong gobyerno ngayon sa pamumuno ni BBM. As early as June 10, wala si Pastor Kibuloy dyan sa religious compound ng KOJC sa New Jerusalem. Kaya hindi niya alam because can you imagine there were about 6,000 policemen kanina. Kung doon siya sumurrender o Walang napala. nahuli, I'm sure hindi doon kasi I was still in contact with Tapos makikita niyo sa media, mga mainstream media, sabi na huli daw sa KOJC. Nek-nek niyo. Mas alam niyo pa ang nangyayari sa mga taga-local media ng Davao. Tingnan niya mamaya. mga pulis. Pero ulitin ko wala po kong alam. Naubo na. Talagang mauubo ako sa Parang classic talaga ito si Si Malungkot na si Tori. para siyang Welcome to patong-patong na kaso, Tore. joke time. Parang talaga, nakita mo talaga kung ano yung role niya dyan, di ba? Talagang lang siya, Alipores lang talaga siya. Paul lang talaga siya. Ano na siya? Kulang. Sakripisyo ang diwata, mga Then now, kababayan. he's going to pay for all of this. Yes. Now he's Oh, going to yes. start. Now he's going to pay the consequences for all that he's done for his mga bosses na ginamit lang siya. Siya, Pero, kawawa pati yung mga junior officers niya, anong tawag nito? Mapilma, mapagan, ibig. Madadamay. Yes. Ito pa, basahin ko lang po, sorry to interrupt you. May post din po dito si Tore. Ang sabi po niya, si PNP spokesperson Fajardo na lang po muna ang tawagan niyo. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. This means, mga guys, that one chapter is closed, and you know what? When one is closed, another one is open. Di ba? So, titingnan na naman natin ngayon kung ano na naman ang aalboroto ng administrasyon dito sa kampo ni Duterte. Ano naman kaya ang gagawin nila? Di ba? Ngayon, nakuha rin niya na si Kibuloy. Andyan na si Alice Go. Nabulabog pa yung pag-surrender ni Alice Go. Parang nasuplak ang lahat ng mga galit kay Alice Go. Ingit ang putsa. Lalo na ito si Risa. Ingit na sikat si Alice Go. Yan, nakarma ka tuloy. Matigas-tigasin ka. Akala mo ikaw magdikta ng panahon, porket ikaw nagpa-issue ng warrant of arrest dyan kay Alice Go, langya ka. Yan, napahiya ka tuloy. Galit mga guys. Ingit na ingit kay Alice Go. Bakit daw na parang celebrity, ganyan-ganyan. Kulang lang daw red carpet, di ba? Sobrang ingit nitong antivirus na ito. Yan, kayo ni Tori ngayon antivirus. Sarap niyong pag-untugin. Wala talaga kayong kwenta. Ikaw antivirus, matagal ka na talagang trapong-trapo ka na senador, no? Tama yung kay Sara. Ang gaba, dili magsaba. Yan na yun yung mga gaba ninyo, yung karma mo, antivirus. Atak na atak ka dito kay Alice Go and everything. Ngayon, pag surrender, mas gusto ng mga tao si Alice Go kaysa sa'yo. Lakorisa. At saka ito pang si Trillanes. Alam ko mo Trillanes. Oy, alasan ka na gunggong. Alam ko, ingit na ingit ka dun kay Romualdez, no? Yung ginawa ni Romualdez na para siyang presidente dun sa sa kampo ng sundalo. Ingit na ingit siguro itong si Trilling. Sabi ni Trilling, puting ina. Sana ako dyan, no? Yan mga guys, no? Ang daming pangyayari sa politika natin, ang daming nasupalpal, klarong-klaro na natin ngayon. Kahit na nakuha pa yan si Kibuloy, ayos, mas okay tayo dyan, no? Para hindi na rin mahirapan ang KOJC. At it's about time harapin niya. Ito. Ngayon, Kanoli. Noli Di Castro, bugok. Ayan. Surrender na si Kibuloy. Ano ba gusto mong sabihin? Di ba? Gusto mo, sabi mo, pag patunayan ni Kibuloy na siya ay inosente at siya ay magpakita. Ayan, nagpakita na. Oy, gonggong na lole, bugok. Ayan na si Kibuloy. Ayan mga guys.
Kasama pa itong kabayan natin si Mr. Kababalaga ng tangina ito. Ang hina ng kutkote. Ngayon, Kanole, asan ka na? Huwag kang magtago. Alright mga guys, no? Thank you sa ginawa ni Pastor Kibuloy. It really is a lot of pain, lalo na sa KOGC. And sana tuloy-tuloy itong development na talagang masupalpal itong mga kapal na mukha dito sa administrasyon natin ngayon, lalo na ito si Torre. Dapat i-declare na yan si Torre sa Davao ng persona non grata. Dapat hindi na pabalikin yung taong yan dyan. Ang daming ginawang masama yan dyan. Ang binutasan pa niya ang KOJC gago. Gagawin doon na. Meron na heartbeat. Meron na siya nakitang heartbeat ng mga guys. Ano kayang heartbeat yun? Yung naghahabulan sila. Andito naman kasi sabi niya, gumagalaw daw kasi. Gumagalaw. Puta lang gumagalaw kasi. Alam mo, gonggong. Gumagalaw. Iyawag, ikaturi ba? Makakatawa tayo dito kay Turi mga guys. Talagang kung sa kalye pagkamuti rider. Gumagalaw din yung heartbeat. Ang layo ng heartbeat. Lumabas doon nga sa bundok. Nga nabitin niya sa ilalim daw guys, gumagalaw. Ayan, Turi. Kasi Turi mga guys, napuno ng kantsaw ngayon ng mga tao. Yan, Mirisi. Gaba, that is Gaba, that is karma. Yan, dahan-dahan ng paakyat ang karma. Si antivirus na karma kay Alice. Ito si Torre na karma kay Kibuloy. Yan. Ito naman kaya si Mr. President. Makakarma din to. Kasi nagsinungaling din. Klaro, sabi niya, am I look sick? At tingnan mo yung black eye niya sa mata. May black eye. Ang daming kalmot. Di ba? Totoo yun, chika, Mr. President, na nagsabunutan kayo. Ayan. Yan ang mga karma ninyo ngayon. Alright. Ang antahin na natin ng karma, ito namang mga congressman. Ha? Sa ngayon ba kayo, antayin natin yung karma nitong mga congressman na to? Ay, naku mga guys. Well, it's a good news and there's a bad news. Well, at least, KOGC nakapahinga na. Congrats sa inyo and God bless you all dyan sa KOGC. Alright, thank you mga guys for watching and don't forget to drop some like